Mga kasama, malapit na yung sinasabi nilang September 9. Next week na. Pero kahapon, may balita tayo. Nireset ito ng September 15. Sa statistics na nakukuha natin, hindi lumalampas sa 15% ang tumatanggap ng halos ng management. Yung mga kumuha ng gratuity pay ay hindi rin lumilipat sa service providers. May informasyon tayo na sinasabi ngayon ng management, come October 1, walang lilipat sa service providers. Ang gagawin nila, tatapyasan nila ang mga flights natin. Ibig sabihin, reduce flights. Ilan lang ang paliliparin nila. Kinukwento-kwento at pinibigay ko informasyon sa inyo ito dahil sa tingin ko ito ay malaking pag-amin sa parte ng management na ang mga membro ng PALEA ay nagkakaisa. Ang 15% na aking nagtaray kanina, hindi na ito 15%. Dahil marami ay naging ganoon na nagpabalik na sa ating hanay at sila nagbibigay ng retraction. Malaking bagay ito mga kasama. Yung retraction na yan, napatunayan natin na kahit mga nagbigay ng assumption of jurisdiction ang Pangulo ng Pilipinas, ang management ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-violate sa order na yan. In these coming days, magbibigay tayo ng manifestation sa opisina ng Presidente, sa opisina ng DOLE at sa Court of Appeals. Ipakita natin na hindi pala tayo ang dapat pagtayan ng mga ahensya ng gobyerno. Dapat ang bantayan nila ay ang mismong Philippine Airlines Management. Ang PAL ang kanilang tinulungan, ang PAL ang kanilang kinatigan, pero ang PAL Management mismo ay hindi sumusunod sa kautusan ng gobyerno. Ganito ang ginagawa ng PAL Management. Ganito ang pinapakita ng malalaking kapitalista na tulad ni Lucitan at ang kanyang mga lipores na ang batas sa kanila ay hindi mahalaga. Ang batas sa kanila ay ang kanilang salapi. Pero sa hanay natin mga kasama, dito sa PALEA, ang laban natin hindi lang dahil sa security of tenure, hindi lang sa pagkakaroon ng union, pero ang pinagalaban natin dito ngayon ay kung ano ang tama at ano ang mali. Tama, nalabanan natin ang pakana na ang regular ng mga empleyado ay gagawin kontraktual. Tama, naisulong natin ang laban ng PALEA ay laban ng lahat ng mga gagawang Pilipino. At mali, nasupilin ang mga manggagawang Pilipino na partikular sa ating hanay sa PALEA na exercise ang karapatan na maayon sa batas at lalo-lalo na yung kanyang karapatan ng mga palataya. Sa mga kasama, bukas magkaroon po tayo ng malaking press conference. Ito ang hindi natin tinatawag. Tinatawag ito ng Church Level Conference na pinangungunahan ng Simbahang Katoliko, lalo-lalo na ang CBCP at yung maraming member sectors. Hindi ko nais pataasahin tayo ang tulong na outsider sa laban natin ito. Subalit masarap sa pakiramdam na malaman na mismo ang Simbahang Katoliko at iba pang simbahan ay nagbibigay ng ganitong pahayag ng pagsuporta sa ating laban. Dahil nakikita nila na tama ang pinaglalaban ng mga Panoans at ito ay sama-sama nating ipaglaban kasama sila hanggang sa tagumpay.
Halika sa kayo doon. Manindigan. At huwag tayo paginggan. Huwag tayo makinig sa kanilang mapanlinlang na mga sinasabi. Nag-report sa akin kanina ang outlying stations. Ang mga managers, kinakausap isa-isa ang mga employees natin doon na kung sakali man magkaroon ng pakikipaglaban, pakikipagamok ang Manila, hindi sila dapat sumama dahil sila ay hindi pa sila kasama sa tanggalan. I was given the confidence, I was given the assurance by our teams in the outlying stations na pag lumaban ang Manila, laban ito ng buong kursa ng Palaya. Ibig sabihin, ang ating mga kasamahan sa outlying stations in the past, hindi sumasama. This time na na-assure tayo, sama-samang laban ng Palaya, sama-samang laban ng ating mga pamilya. So mga kasama, gusto kong iparating ulit sa inyo ang tanging pag-asa natin sa tagumpay, ang ating pagkakansa. At yan ay malaking ebidensya na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo bilang pan-employees. Ulitin natin, mahal natin ang PAL. Dito na tayo nagbuhay at napamahal na sa atin ang kumpanya ito. At dahil dyan, ayaw nating magkawatak-watak ang PAL, ayaw din nating mawala sa PAL. So mga kasama, sa hapong ito, ang pasalamat po ng ating pamunuan sa lahat ng mga kabalo at yung mga di nakatalo dahil sila ay may trabaho na. Ikayatin na natin ang bawat isa na manindigan dahil yung ginagawa ng PAL na kinakausap ang bawat isa sa atin ngayon na pumunta sa kanilang kagustuhan, gagamitin lang ito para pagdating ng araw, gamitin nila ito sa korte at sasabihin tayo ay voluntaryong pumirma sa alok ng Philippine Airlines at ng mga service providers. Kung totoong implementable o executory of order or decision, sana sa termination natin, hindi na tayo kinakausap. Simpleng awal, simpleng ng pagkakasala, isang toothpick, isang sachet ng kape, at pinanggal yung tao, hindi nila pinapakiusapan na tanggapin na yung notice of termination. Ang ginagawa, iterminate na lang, lumabang ka sa korte. Ngayon, bakit tayo kinakausap? Kinakausap tayo dahil tayo ay gustong lutuin sa sariling mantika. Sa pagpunta mga kasama, it's 6 o'clock. Magandang gabi sa inyong lahat. Mag-inay tayo, bago tayo tumalis sa puso nito. Salamat ka na talaga. Salamat ka na ba talaga. Salamat ka na ba talaga. Ang binayad nilusyon. Salamat ka na ba talaga. Salamat ka na ba talaga. Salamat ka na ba talaga. Ang binayad nilusyon.